AI people. This is Vanch Padilla from Simplify Advisors, and today we're going to demystify AI. So we get a lot of questions tungkol doon sa people plus AI collaboration or the future of work. So a lot of students and professionals ask us, especially yung mga government officials dahil medyo apprehensive sila sa paggamit ng artificial intelligence. So i-discuss natin today, i-demystify natin yung future of work. Kasi marami naman yung hindi naniniwala na ang future ay uh, human plus AI or people plus AI. Kala pa nung iba, marami pa sa atin yung natatakot na mag-adapt ng AI. Naririnig natin yung hype sa artificial intelligence, but then again, most of us, hindi natin alam kung saan tayo mag-uumpisa. So for this short video, i-walk through ko kayo doon sa future of work. Ano ba yung nilulook forward natin pagdating sa pagtatrabaho natin say 1 year from now, 2 years from now, 'di ba? O 5 years from now, tignan natin. So, let us discover how human creativity and artificial intelligence are reshaping the workplace. Unlock natin yung mga innovations and yung productivity na makukuha natin if we as humans partner with AI. So I am Vanch Padilla from Simplify Advisors and the lead trainer and educator for artificial intelligence. We provide training programs. We provide trainings, workshops, activities related to AI. We build AI systems and tools, and we assist governments, corporate businesses on how to adopt and use AI. Train yung kanilang mga tao para maging AI fluent. We also partner with universities para magbigay ng internships sa kanilang mga estudyante para maging AI fluent sila and para maging ready sila sa future of work. Okay, so let's get down to business. Bakit importante ang AI-human collaboration ngayon? Kasi 'di ba, ang iniisip ng iba, "Oh, AI will replace my work. Kukunin ni AI yung mga trabaho ng mga tao. Papalitan niya tayo." Because yung automation, 'di ba, karamihan naman sa mga tinatrabaho ng ibang tao ay data-driven or data-based or data-heavy. So dito sa statistics na nag-gather ng mga research companies, it was revealed that 98% of chief executive officers, those who run the corporations, yung mga businesses, recognize yung value ng AI. Alam nila na kailangan nila ng AI. Alam nila yung value ng AI. Alam na nila because nag-aaral syempre yung mga yan. Finifeed yan ang mga yan kasi kanilang mga consultants. At saka syempre, lagi silang updated. Okay? So 98% of the CEOs see the immediate benefits. Alam nila na agad-agad pagka nag-adapt sila ng AI, nag-integrate sila ng AI, meron yung epekto sa kanilang operations. So sa 2025, ito yung tinatawag na transformation year. Kung maalala nyo, dito sa Pilipinas, in-announce yung digital transformation, yung iba't ibang government agencies na nagpo-push at nagsusuporta sa artificial intelligence, and yung mga bills na ginagawa din ng mga legislators ngayon ay kasama doon sa innovation or pag-adapt ng innovation, digital transformation, artificial intelligence, and other disruptive innovations. So 100% ang complementary strengths ng human to AI. No? May human intuition, sa tao lang yan. Tapos yung machine intelligence na makukuha natin from artificial intelligence because of they are trained, 'di ba, sa data, yun yung magkakaroon tayo ng additional superpowers. Okay, so ano ang contribution ng tao doon sa future of work? Ang contribution ng tao, yung empathy.
yung ating emotions, yung emotional intelligence ng tao. So kahit imimimik ng AI yung empathy and how people react or how people produce these kinds of emotions, hindi pa rin niya kaya na mag-generate, hindi pa rin niya kaya yung magkaroon ng empathy and emotional intelligence. Hindi siya marunong magmalasakit, hindi siya marunong care, sa salitang care na nakasanayan natin katulad ng human to human care. And hindi siya marunong ng ethical reasoning. Wala siyang values, 'di ba? So ethical reasoning, pinoprogram iyan. Pero pag yung sarili mo, sa tao lang yan nangyayari. I mean, individually, sa tao yon nangyayari. Yung ethical values, naka-embed yon sa ating subconscious. And intuition. Yung intuition natin na meron tayong human judgment, 'di ba? May sarili tayong human judgment, meron tayong gut feel na tinatawag, may mga intuitions, alam na natin yung posibleng mangyari or meron tayong okay, plan A, plan B, plan C options because of intuition. And creative problem solving because only humans can do that. Okay, so ito, what naman AI bring? So, ang AI naman, ang panalo naman niya or ang superpower niya naman ay speed. Masyado siyang mabilis mag-process, masyado siyang mabilis mag-generate. 'Di ba? Even yung narrow AI, yung tinatawag nilang generative AI lang ngayon, napakabilis niya na mag-process ng information. Okay? And then marunong siya mag-recognize ng mga pattern. So, i-feed mo siya ng data, maaralin niya yung data na yon, doon siya magti-training, and then yung pattern, babantayan niya yon, titignan niya yon, and nililist niya. Kaya, kahit na komplikado yung itatanong mo sa kanya, kung dumaan yun dun sa pattern na training niya, then ibibigay niya sa'yo yung response na kailangan mo because AI can recognize patterns. And syempre, yung availability. Hindi lahat ng time available ang mga tao. Pero si artificial intelligence, 24/7 available yan. Walang overtime pay, walang reklamo, walang sick leave, walang vacation leave, walang maternity leave, wala. 'Di ba? So, lagi siyang available. So, yun yung mga superpowers ng both human and AI. Okay. So, pagdating sa partnership, gaano magiging powerful ang partnership ng humans and AI? So, ano yung mga humans and AI strengths? Okay, pagdating sa human excellence, syempre, nabanggit ko na kanina, creativity, emotional intelligence, yung pag-navigate ng ambiguity, like pag may hindi ka naintindihan, inaaral mo siya or dinidiscover mo kung paano siya ma-solve. Naghahanap ka ng mga solutions. Nagtatanong ka sa ibang tao. You refer to other sources, di ba? Yun ginagawa. Ninanavigate natin yung ambiguity and complexity with wisdom. Siyempre, like for example, di ba, nagkalindol. So, merong ambiguity dyan. Merong hindi ka masyadong nauunawaan. Bakit ito nangyari? Anong gagawin ko? How do I react? How do I solve the problem? May mga challenges pagdating sa mga kahirapan na nararanasan natin. So ito yung human excellence. Nag-iisip tayo ng mga solusyon. Naghahanap tayo ng way out, 'di ba? Para maging resilient, para mag-thrive tayo. Tapos kahit na mahirap, like for example, 'di ba? Kahit man lang yung mga pag-distribute ng tulong, 'di ba? Yung mga tao with their wisdom, kahit na complex yung problema o kaya complex yung mga sitwasyon, na-navigate natin, nagagawan din natin ng paraan. Yun yung hindi kayang gawin ni artificial intelligence. So ano naman yung ano niya, yung side niya, yung contribution niya. Okay, so si AI, kaya niya mag-process ng vast datasets, ng massive datasets. Kaya niya mag-process, kaya niya mag-analyze, kaya niya mag-train on that. Kaya niyang i-automate yung mga repetitive tasks at kaya niyang mag-spot ng mga intricate patterns. Sabi ko nga kanina, marunong siyang dumaan sa pattern at marunong siyang mag-identify. So kahit na intricate pa rin yung pattern, as long as pattern yan, dahil pa ulit-ulit yan repetitive. So ma-identify yan ni artificial intelligence. So ganoon, 'di ba? Ma-unlock natin yung synergy ng human excellence with AI excellence. That is why nagkakaroon ng mga revolutionary breakthrough doon sa healthcare, doon sa customer service, 'di ba? Sa legal profession or any other profession, nagkakaroon siya ng revolutionary breakthrough because of the combined powers of human and AI.
Okay, so halimbawa sa healthcare, 'di ba, nada-diagnose ni AI yung mga diseases o yung mga illnesses ng mas mabilis, pero yung mga doktor mas nakakapag-provide sila ng attention and compassionate care sa kanilang mga pasyente. Because the things that free their time because of the artificial intelligence tools that are being used by healthcare professionals, na-divert na nila or nako-convert nila into patient care. So for example, 'di ba na-mention ko na ito sa isang lecture, sabi ko nga, mas makakapag-strategically align ang mga doctors and mga pasyente doon sa kanilang patient journey, patient recovery journey, 'di ba? Kasi mas makakapag-advise ang doktor, mas ma-attenda niya yung mga pasyente niya rather than inuubos niya yung time niya pagbabasa ng diagnosis, pagbabasa ng mga charts, 'di ba? O kaya paggamit ng mga equipment. Ngayon, mabilis na kasi may AI. Yun. So nali-leverage ang AI sa artificial intelligence, sa medical or sa healthcare. Okay, so interoperability. Ano ang ibig sabihin ng interoperability? Bakit ito yung foundation ng seamless collaboration between AI and humans? Yung interoperability, ang ibig sabihin niyan ay nakakapag-function ang isang information from one machine to another or nagagamit niya, parang nagkakaroon siya ng cross-function collaboration. Di ba parang mga humans din, ang isang operations na ginagawa ng team, di ba? Team 1, Team 2, Team 3, kapag ka naging interoperable siya, nagkaroon siya ng synergy, nagkaroon sila ng cross-functional collaboration. Yan ang bigay ng seamless na operations or nakakapagdulot yan ng seamless operations. Ano pa, yung integrated systems, syempre merong unified data, merong data na pinagbabasehan, and then a-add mo siya ng workflow, 'di ba? So pag nangyari yan, syempre magiging seamless because hindi fragmented yung solutions. So ang usually na part nito, na-factor in yung AI tools. Kasi pag nilagyan mo ng AI tools ang mga cross-functional collaboration ng mga humans, nag-integrate ka rin ng system, and then nag-integrate ka rin ng intelligent automation sa pamamagitan ng AI tools, syempre makukuha mo yung maximum potential. Ma-unlock mo yung efficiency, yung maximum efficiency. So ito yung interoperability. Nagiging successful lang ang collaboration ng AI plus human pag may interoperability. Meaning together, nakakapag-function, nagkakaroon ng sagutan, nagkakaroon ng response mechanism, both yung human and then yung artificial intelligence. Okay? Hindi pwedeng AI to AI lang, human to human lang. Dapat AI, human, human, AI. Ganon. Okay. So, pag walang interoperability, kahit na ano yung AI solutions na meron tayo, mag-ooperate lang siya in isolation kasi hindi siya gagamitin ng tao or hindi siya nagagamit ng tao or nagkakaroon ng friction kasi ayaw gamitin ng tao dahil hindi nila naintindihan, masyadong complicated o kaya, syempre, dahil meron ngang parang ayaw nilang gamitin kasi iniisip nila ire-replace sila nun, nakasanayan na nila, 'di ba? So meron talagang refusal. Merong merong um, hindi pagkakaunawaan, may conflict, may friction. Tapos minsan naduduplicate yung efforts, ginagawa ng tao, ginagawa ng AI, so nami-miss nila yung synergy. Okay? So sa impact nito sa real world scenario, yung mga AI agents ngayon. So ang mga AI agents ay mga AI tools din yan. No? Ginagawa ang mga AI agents pero ang functions nila is to behave, act, and perform like humans. So nagagawa na nila yon. So kung kunwari dati ang mga nagagawa lang ng mga chatbots ay makipag-usap sa customer o kaya mag-answer ng mga queries based on the frequently asked questions, ganyan, o kaya mag-gather lang ng data, mag-scrape lang ng data, iba na ngayon. Ang AI agents, kapag naayos mong nai-integrate yan sa mga tools mo or sa operations mo, kaya na niyang mag-scrape ng data, kaya niya mag-process ng data. Kung halimbawang meron kang supplier at nai-program mo siya, ang gagawin niya, mag-o-order siya sa supplier mo pag bumababa na yung stocks mo. Or kapag kailangan kang merong bilhin and inauthorize mo ang AI agent, pwede na siyang mag-purchase on your behalf.
pwede niyang gawain yung mga bagay na nagagawa ng tao. So, ganyan ang synergy na pwedeng mangyari. Ganyan pwedeng makipag-coordinate ang AI sa employee. So nagagawa na nila ngayon, for example, employee onboarding, client onboarding, nagbibigay sila ng mga generation campaign, yung mga demand generation campaign, nakakapag-orchestrate sila ng mga workflow automation, nakakagawa na rin sila ng sarili, nakakapag-generate na sila ng mga reports. Pero nangyayari lang yan pagka sila parehas nag-cooperate seamlessly, nagpa-function seamlessly. And meron talagang unity and coherence. Talagang may symbiotic relationship. So ano ang nangyayari kapag ang automation ay ino-augment ng human effort? So ito na yung tinatawag na bagong work paradigm. Okay? So, mag-i-evolve na. Sabi ko nga kanina, mag-i-evolve ang future of work. So, ito na yung dati, the evolution. So, sa past, may replacement. Sabi ng mga tao, i-replace kami ng AI. So, tatatakot sila. So, ang tingin nila, yung AI, threat siya sa kanilang trabaho. Kaya ayaw nilang i-adapt. Never silang mag-a-adapt. Sasabihin nila, hindi, ayoko yan kasi i-replace kami niyan. Diba? So, yun is a half truth. May partial truth doon sa fear na yon. Pero dito sa present, ino-augment mo na yung humans, di ba? Yung AI, taga-augment lang siya ng human performance or human function. Kaya, kapag ka naging symbiotic yung relationship niya, AI plus human, so meron siyang seamless human-AI partnership. Hindi naman ibig sabihin na kapag human AI ay mga bata lang yung pwedeng gumawa niyan because they can understand technology. Actually, hindi. Kailangan mo lang maintindihan yung process kung paano gumagalaw si AI, kung paano siya nagpa-function, kung paano siya nagtatrabaho para masabi mo na okay, ganito pala siya, yung mga ayaw ko na trabaho, repetitive, routinary, ganyan yung mga hindi mo na gagawin, i-automate mo na lang. 'Di ba, ikaw na lang yung taga-command. Magsisilbing assistant mo si artificial intelligence or si AI agent, 'di ba? Kasi i-enhance niya yung capability ng mga tao, hindi niya i-replace. Okay, so lahat tayo halos nakapanood ng yung tawag dito, yung mga cartoons, yung mga Marvel movies, yung mga films kung saan nandoon si Jarvis. 'Di ba? So kilala natin si Jarvis. Even sa cartoons merong Jarvis eh. Gumagamit sila ng artificial intelligence doon sa mga characters. Okay. So, si AI will be your Jarvis. Siya yung assistant mo, yung automated or robotic assistance. Nakakapag-provide siya ng real-time na intelligence because of the training data that it has, because of the predictive data that it has. Okay, so pwede niyong i-surface yung mga critical na insights, yung mga hindi mo na-anticipate agad-agad because syempre mabagal tayo mag-isip or mas hindi kumpleto yung data na meron tayo. Kaya siya yung magpo-provide noon. So, nahahandle niya yung data heavy na analysis kasi magbe-base siya doon sa lahat ng training data na itinid sa kanya. Pero yung mga tao, yung humans, ito yung magli-lead with judgment. Kasi kahit na anong sabi ni AI, kahit na anong sabi ni Jarvis, 'di ba? Kahit na anong sabi niya sa iyo, kahit na anong yaman ng data niya, kahit na anong talino niya, kung wala siyang human judgment, wala ring mangyayari. 'Di ba? At the end of the day, human pa rin ang magde-decide. Sasabihin pa rin ng tao na, okay, based on my judgment, ganito gagawin natin. Pero nakapag-base siya doon sa data na pinrovide ng artificial intelligence. Kasi nasa tao pa rin yung creativity, yung strategic vision, at saka syempre yung goals niya. Andun pa rin, siya pa rin ang may alam. Okay, and then, nakakakuha tayo with AI and human synergy or collaboration ng freedom. So dahil gagawin na ni AI yung mga routinary, yung mga repetitive na mga trabaho, pwede na niyang i-automate. So meron tayong time na ma-free up from doing those tasks, kaya makakapag-focus tayo sa mga importante tasks. Like for example, strategic thinking, complex problem solving, 'di ba? Tapos relationship building and yung high impact na creative work.
'Di ba? Kasi alam naman natin na nagge-generate si AI ng mga masterpiece, ng mga creative works, pero kung wala naman yung humans na nagko-command sa kanya, walang humans na nagpo-program or nagko-code, 'di ba? Or nagpa-prompt, 'di ba? Para kumausap sa kanya, wala naman siyang mapo-produce. So, nandun pa rin 'yon, yung human in the loop. Ano itsura ng leadership sa AI era? Okay, so we're talking about yung mga employers sa company, sa governance, yan. Ano ang itsura nila doon sa AI era? Ipa-prioritize ba nila yung pag-hire ng mga tao na knowledgeable sa AI, or ipa-prioritize ba nila na bilhin na lang yung mga AI systems dahil cheaper and mas mabilis and mas yun nga, walang reklamo, walang masyadong hassle, 'di ba? Kapag AI, mga AI ang empleyado niya. So, ang itsura ng leadership sa AI era ay meron tayo dapat AI first vision. So, nire-reimagine nung mga leaders yung workflow. Ano ang pwede naming i-automate dito sa aming operations? So, mga workflows namin, ano yung kailangan naming ibigay na lang sa AI para tanggalin iyon sa tao, para yung mga tao, yung mga human employees, ma-divert namin sila sa mas creative na trabaho or mas makakapag-strengthen ng aming client business relationship, right? So i-embed nila yung AI doon sa team practice. Titingnan nila yung mga best practices, and then hahanapin nila doon kung ano yung pwede nilang i-automate, kung saan pwedeng i-integrate si AI para pag nakatipid sila ng time doon sa labor time ng tao or yung man hours ng tao, pwede nilang i-divert yon or i-convert yon or i-transform yon into something meaningful na hindi kayang gawin ng AI. Okay? So eto, the leaders will think about AI first vision. Okay, sige, AI muna tayo para makatipid tayo sa labor fees. Okay, ngayon at the end ng discussion, at the end of that, meron din mga mid-level translators. Mid-level, ito yung mga mid-level management. Sila yung taga-translate ng vision ng higher management, ng leaders, doon sa mga empleyado. Okay? So meron talagang mid-level translators. Ito yung mga nakakaunawa ng vision ng leadership and nakakaunawa ng jargon or language ng mga nasa ibaba, ng mga empleyado. Okay? These managers bridge strategy and execution. Okay, so yung strategy, nangyayari yan sa high level, di ba? Sa management, upper management, and then yung execution naman, ini-implement yan, ginagawa yan ng mga nasa baba, ng mga empleyado. So, kapag nag-adapt sila ng AI, na-champion nila because there are leaders on the top that share the vision or create the vision, and then there are middle managers, there are mid-level translators that explain those vision, those strategy to those who execute the solution. Okay? And then, meron din yung culture of upskilling. Ano ibig sabihin ng culture of upskilling? Dapat, within the organization, lagi kayong nag-aaral. Kasi, itong upskilling, ito yung magiging way nyo, paraan nyo, para hindi kayo ma-replace ng AI or hindi kunin ni AI ang mga trabaho nyo. What does it mean? You have to learn continuously and you have to make it as a part of your organizational DNA. Kasi kung hindi ka na nag-upskill, hindi ka na nag-reskill, hindi ka na nag-retool, hindi ka nag-stack, S-T-A-C-K ng skill stacking, no? Kapag hindi ka na nag-stack, mai-stuck ka, S-T-U-C-K, because nandun ka na lang, naging satisfied ka na doon sa existing and current na assets mo, yung skill assets mo, hindi ka na nag-level up. So what happens? Kapag dumating yung AI at hindi ka na train, hindi ka naging AI fluent, tatamaan ka nung mga tao na AI fluent. 'Di ba? Sila yung makakakuha ng opportunity sa'yo. Kaya dapat lagi kang nag-upskill. Okay? So, anong mangyayari kapag meron na tayong visionary leaders na nag-adapt ng AI, may strategy sila o may AI strategy sila, meron din tayong mid-level translators, meron tayong upskilling culture wherein hindi tayo tumitigil na mag-aral kahit na natuto na tayo.
Pag nakuha natin lahat yon, meron tayong competitive advantage because AI literally transforms into market leadership. Siyempre, mas mauuna ka na umangat sa market kaysa yung mga iba na hindi pa nag-adapt ng AI o hindi nag-integrate ng AI sa kanilang business. Okay? So, AI first leaders don't just adopt technology. So sabi ko nga sa inyo kanina, ni-reimagine ng mga leaders yung kanilang mga workflow, kung paano siya mapapasimplify, mapapabilis, baba yung presyo, yan. Tapos kung paano niya din ma-empower yung kanyang mga team para mag-shift sa bagong paradigm. So, paano ang workforce skills training para doon sa future of work? O paano tayo mag-upskill para mag-thrive tayo with AI? So number one, dahil ito yung mga kaya nating gawin, kailangan nating maging critical thinking. We don't take AI at face value. Okay? Dinedebate natin siya. Nag-iisip tayo. Kasi yun ang meron tayo eh. Yun ang powers natin eh. Yung kapangyarihang mag-isip. 'Di ba? May human judgment na wala kay AI. So ano yung kailangan natin gawin if we are going to be critical thinkers? Kailangan ini-evaluate natin yung AI output. Don't take AI at face value. Sabi ko nga sa inyo, when I use artificial intelligence, no, pag nagtatanong ako sa kanya, nagpapa-generate ako ng answers, naghahanap ako ng mga sagot, at nakikipagdebate ako sa kanya, in-argue ko siya talaga. Like for example, okay, sinabi niya na ganito ang perspective ng mga Cebuano. Ganyan sila, ganito sila, ganito, ganito, ganito. So, bilang ako, bilang tao, syempre questionin ko sila kasi ako yung tao na nandito, na umiikot dito sa vicinity. So, I know how other people work out. I know yung mga routines. Medyo alam ko yung culture, di ba? So, questionin ko siya pagka medyo sablay yung response niya. Pag hindi niya ako na-convince, talagang arguing ko siya. Sabihin ko, oh, do you think this is really valid? Sabi ko, you have to think deeper. Kasi ang nakikita kong scenario, ganito, ganito, ganito. So, mag-iisip siya ulit. Babalik ulit yung thinking process niya. Sasabihin niya, titignan niya yung training data niya, titignan niya yung predictive data. At kapag pinipilit ko siya na mag-isip katulad doon sa way of or line of thinking ko, saka siya nag-agree. Sasabihin niya, oh, may point ka, tama ka nga dito in pointing out that ganyan, ganyan, ganyan. 'Di ba? So, hindi ako naniwala doon sa unang response because AI is not perfect. It can make mistakes. It's not absolute intelligence. It can also hallucinate sometimes. Minsan may bias din yan. Kaya kung hindi niya ako makonvince, halimbawa, hindi niya ako makonvince, magdedebate kami. Ipipilit ko yung gusto ko hanggang nakuha ko yung pinaka-safe na answer from the AI or from the AI tool. Okay, so data literacy, kailangan one of the important things that we need to do is to be literate pagdating sa data. Kapag ang data, tinifeed mo kay AI, titignan mo siya kung meron siyang bias. May bias ba siya? Kanino siya naka-incline? Kanino siya nakapabor? 'Di ba? Kasi kung hindi ka literate, kung ano lang yung ibigay niya sa'yo, tatanggapin mo lang yun. 'Di ba? Ang tawag doon, AI slop or AI slop. So, AI slop ka lang niya. 'Di ba? Kaya kung naiintindihan mo how data works, naiintindihan mo yung data-driven insights, hindi ka niya pwedeng lokohin. Like for example, sasabihin niya, 43% of the industries will be impacted by AI. Siyempre, tanungin mo siya, saan galing yung data mo? Bakit? Saan nag-base ang findings na yan? Saan galing yan? 'Di ba? Meron ka bang mga sources? Kasi kung meron kang sources, dapat merong basihan. Ngayon, pag hindi ka data literate o kung ano lang yung sinabi niya, 43% of the industries will be impacted by AI. So, ayun na yun. 'Di ba? Hindi ka na nagtanong. Kasi hindi ka marunong doon sa data. 'Di ba? Hindi ka data literate. Hindi mo naintindihan yung data-driven na insights na galing kay AI. And ethical reasoning. Isa ito sa pinaka-importante. So, when we work with AI, lagi mong i-consider yung AI ethics.
So ang AI ethics ay merong 4 components, that is fairness, transparency, data privacy, and accountability. So yung mga yon kailangan naka-embed siya doon sa workforce, doon sa AI plus human integration. Hindi pwede na i-disregard mo ang ethics dahil may bias ang AI. So kailangan meron kang responsible use. Sabi ko nga sa inyo, dito sa critical thinking, isa ito sa mga dapat nating ma-develop kasi doon nagmumula yung morality din, 'di ba? Yung parang hindi ito obra sa akin kasi based on my personal belief, may ethical belief, hindi ito tama. So hindi ako na-convince, ganyan. And then hindi ito fair sa iba, no? Or hindi transparent yung source ng data. O kaya hindi ito, kumbaga itong data privacy na to, na-compromise yung personal data and personal information ng ibang tao, 'di ba? O kaya na-violate yung privacy rights ng ibang tao. O kaya walang naging accountable. Nung nagkaroon ng AI harm, nung nagkaroon ng problema doon sa behavior ng AI because hindi siya nag-behave ng maayos, walang accountability. So hindi pwedeng ganun kasi doon magkakaproblema. Doon pa lang sa compliance and pagdating ng time na ni-regulate na yung artificial intelligence dito sa ating bansa, sino ang mananagot? 'Di ba? So pag wala, medyo trouble yan. And adaptability. Kailangan nating i-embrace ang change. Hindi natin pwedeng talikuran because ito, ano na to, it will stay. It's here already. It's not just a phenomenon. Hindi na ito fad. Hindi na ito basta trend. Ito na yung norm natin. 'Di ba? So, and syempre, hindi natin matatanggal sa equation yung emotional intelligence. Kasi ito yung isa sa mga irreplaceable na characteristics ng tao. Ito yung ating human advantage. Meron tayong EQ na wala si artificial intelligence. Okay. Let us look at yung data. Yung mga AI fluent na mga professionals, meron silang higher salaries. Yung mga AI fluent na mga professionals, meron silang competitive edge. Kasi pagdating sa demand, 'di ba? Syempre, mas pipiliin ng employer yung mga AI fluent na mga empleyado. So, yung mga employees na na-master nila yung human AI collaboration, command premium compensation. Mas mataas ang sweldo nila definitely. And they become indispensable sa kung anumang organizations na kinabibilangan nila. Kung ikukumpara mo dun sa mga tao, sa mga employees na hindi naman sila nag-upskill or hindi sila AI fluent. So, paano natin ipa-personalize yung employee experience na pinapower ng AI? So, meron tayong tinatawag na AI-driven personalization at work. So, pagdating doon sa ating organizations, meron tayong mga tailored na career path na analyze ng AI yung mga skills, yung mga aspirations mo, yung mga opportunities para kung sakali na meron kang pagkakataon, pwede kang i-recommend doon sa development journey. So, pwede mong i-personalize kasi based your application, your employment should be based on your skills and based on your competencies, di ba? So, dahil pwedeng i-customize ni AI ang mga yan, pwede rin siya mag-customize ng mga benefits. Pwedeng ang HR maggawa ng mga flexible packages na mag-a-adapt siya sa individual life stages and pangangailangan ng mga empleyado. Dahil gumagamit tayo ng artificial intelligence, meron tayong intelligent learning, so nakakapag-adapt tayo sa mga trainings, sa mga training program na sakto or magmamatch doon sa ating style. Whether anong klaseng learner ka o kaya anong style of learning meron ka, dahil napapersonalize mo siya sa artificial intelligence at hindi naman siya one size fits all, then meron kang adaptive na option. Okay. So, dahil dito sa pag-personalize ng mga AI solutions, 158% ng employees will be engaged. 'Di ba? Mas engaged sila kasi napapersonalize, 'di ba? Iyon naman ngayon personalization economy na daw eh. So, kahit na anong klase ang meron ka, characteristics, attitude, behavior, basta na-feed mo yan kay AI or ginamitan mo yan ng AI, pwede mo siyang i-personalize. And dahil napapersonalize mo yung pagbubuo ng benefits for your employees, syempre meron kang mas mataas na retention rate.
Okay. So, ano ang ibig sabihin nito? To explain further, syempre, and to illustrate, continuous improvement ang empleyado using feedback-driven by AI insights. So, yung mga AI insights based on the feedback, so continuously improve ang mga empleyado. So, na-enhance ang community or employee experience dahil meron kayong personalization na dinideliver sa kanila. At yung syempre, yung productivity tumataas kasi nga mataas yung satisfaction level din dahil nasa-satisfy mo yung kanilang pangangailangan because of personalization. So, nakakapag-tailor made ka din ng mga experience. So, pwede mong i-grupo yung mga ibang team members na like-minded, parehas sila ng behavior, yan. Pwede mo silang i-classify and providean mo sila ng personalization na babagay sa kanila. Okay. So what is the road ahead? How do we prepare organizations for AI collaboration? So at this point, meron tayong data na 99% of the companies are investing on AI. So makikita natin na yung mga malalaking kumpanya, sila yung nag-spearhead, pero in truth, 1% pa lang yung mga mature ang integration nila ng kanilang artificial intelligence. So talagang early adopter. 'Di ba? Early adopter. Yung mga iba nag-aano pa lang nag-iinvest pa lang sa pag-build ng tools, nag-iinvest pa lang sa pag-develop ng mga skills ng kanilang mga empleyado. Kaya 1% pa lang talaga yung nakaka-achieve ng true information. Kasi yung mga iba nagde-deploy pa lang sila ng kanilang mga tools. So what is the success formula para ma-achieve natin itong human plus AI collaboration na ito? We have to have bold leadership. Yung mga leaders na sina-champion nila yung transformation and naglalaan sila ng budget doon. So, hindi naman pwede na yung leader mo, yung sa upper management ng corporation, okay, sabihin na mag-AI tayo, pero ang gagastos yung mga empleyado. Diba, hindi naman sila naglalaan ng budget. So, hindi siya magiging successful. Diba? Tapos, they have to look at work redesign. Kasi kailangan nang i-integrate yung artificial intelligence. So pag hindi mo siya in-integrate, wala rin. Magkakaroon lang din ng fragmented solutions. 'Di ba? Kailangan i-match nila or i-integrate nila yung human competence, human excellence doon sa AI capabilities para mas tumaas yung productivity. And syempre, i-embed mo yung AI doon sa mga function na pwede siyang mag-automate. 'Di ba? Hindi lang siya doon sa parang ilalagay mo lang siya sa isang pilot project and then observe, experiment, ganyan. Pero pwede mo siyang gawin na integration across the board. Basta magkakaroon sila ng seamless na integration or collaborations. So what happens to organizations that master human AI synergy? They will unlock unprecedented levels of productivity, innovation, and competitive advantage. So yung mga iba, may iwan sila, 'di ba? So for example, imagine nyo, yung wave, 'di ba? So yung wave, na-form muna yan. So mula siya sa baba, and then na-form siya pataas into a circle, parang C yung shape niya, circle. So yung mga organizations na nauuna na sumasakay doon sa wave, sila yung mga unang nagta-thrive at sila yung sila yung nagiging competitive. Sila yung nagli-lead, sila yung nag-i-innovate kasi sumakay sila sa innovation. Pero yung mga kumpanya na hindi naman nag-adapt, naiwan dahil hindi nila in-embrace yung human AI collaboration, sila itong tatamaan ng crash. Diba? Pag nagkaroon ng crash, okay, sila yung tatamaan kasi hindi sila nag-adapt. Okay. So, tandaan natin na yung collaboration ng humans plus AI, ito yung better together na solution. You cannot be human only or AI only. So, it has to be humans plus AI because this powerful combination is better together. Okay, so not humans alone, not humans versus machine, because the future is humans empowered by AI, and that is a good partnership. Invest on your skills today. So ito yung aming
campaign, ito yung aming advocacy, at syempre, unsolicited advice, pero you have to embrace it because it will benefit you greatly. You have to build interoperable and develop leaders, upskill workforces, and tignan natin yung interoperability between human and AI tools or integration sa mga systems. So if you do this, number one and number two, then you can thrive tomorrow because you can unlock innovation and possibilities na ngayon pa lang natin halos nai-imagine. So again, we are from Simplify, and this video is brought to you by Simplify Advisors. We do trainings, we do consultancy, and we provide or we build tools for your organization. So once more, our website is simplifyadvisors.com. You can email us at connect@simplifyadvisors.com. We are located at 66 Herbacio Quijada Street, Cebu, or at MEC Building, Levista Street, Salcedo Village, Makati. So thank you for listening to this particular explanatory video, and I hope you learned something. Once more, this is Vanch Padilla. See you on the next video.